A day in my life. Hi, Innisfree. Samahan niyo ako ngayong araw. Holiday nga ngayon kaya may pupuntahan tayo. June 5 pa lang ng gabi ay bumiyahin na ako papunta ng Cavite. At pagdating ko nga dito ng Camellia ay sinundo na ako ng pogi kong boyfriend. At kinabukasan na nga ito, 3:30 pa lang ay nagayak na kami. Papunta nga pala kami ngayon sa Nasugbo, Batangas pero nagbago yung aming location kasi walk-in lang kami sa aming pupuntahan. Biglaan nga lang din to at niyaya lang ako ni Onyx and nandito na tayo sa province of Batangas. Sa Nasugbo nga yung una namin location pero hindi kami natuloy doon kasi pangit yung buhangin and yung dagat niya. Kaya naman dito kami napadpad sa Lian, Batangas. Kaya naman pagdating namin dito ay chinek muna namin yung location kung okay ba ito. At dahil approved naman sa lahat kaya ito kami ngayon papunta na. Nag-rent nga kami dito ng balsa at dito na rin kami mag-stay the whole day. Itatabi nga muna dito ang balsa at kapag nakasakay na kami lahat ay dadalhin na kami sa may gitna. Nung naayos na namin yung aming mga gamit ay lumabas muna kami para bumili ng aming mga lulutuin for lunch. Nagsasakyan na nga kami dito dahil medyo malayo yung palengke. Bumili lang kami dito ng liempo, ng chicken at ng isda pang ihaw namin mamaya. At dito nga pala kami sa Lian, Batangas. Wala nga palang entrance fee dito at ang binayaran lang namin dito ay yung balsa and worth 2,500 lang to. At pagkabalik namin dito ay na-adjust na kami papunta sa may gitna and tignan nyo naman nakapagpalit na naman ang babae na yan. Siyempre hindi tayo papayag na wala tayong picture dito. At nung 10 AM na nga ay nag-start na kami mag-ihaw dito. Habang sila ay nagpaparikit dito ng apoy ako nagaganda-gandahan lang dito. At nakita nga namin dito si kuya na nagtitinda ng ice cream. O diba, lumulutang din yung kanyang paninda. At dahil ngayon nga lang tayo nakakita na lumulutang ng ice cream, kaya naman itry na rin natin ito. Grabe, sobrang sipag ni tatay. Akalain nyo yan, maghapon siya magtitinda dyan sa dagat ng ice cream. Magbababad siya ng ilang oras dyan para lang makabenta. Kaya naman, kapag nakakita kami ng ganito ay bumibili agad kami. At balik na nga ulit kami dito sa pag-iihaw. O diba, sipag-sipagan na naman si Angelo. At habang nag-ihaw nga siya ay naglagay na ako dito ng kamatis at sibuyas sa isda. And after ko, hindi rin ako makikigulo dito sa pag-iihaw. Pagpasensyahan yun na naka-shades ako dyan kasi sobrang init. Kasi baka sabihin nyo ang arte ko mag-iihaw lang ay naka-shades pa. Una nga muna namin inihaw dito ang liempo, sumunod ang chicken at panghuli ay yung isda. And syempre, hindi tayo papayag na wala din kaming picture. Meron nga din pala ditong banana boat and worth 250 for 15 minutes. Hindi na nga namin ito na-try kasi kulang na kami sa time. Kaya next time, hindi ko talaga ito palalampasin. After namin maluto, ang mga dapat lutuin ay nag-start na rin kami kumain. Kaya naman, samahan nyo kami dito at magutom rin kayo dyan. Bakit kaya ganon? Ang sarap-sarap kumain kapag nasa dagat ka. At may nagtinda nga dito ng sea urchin and syempre hindi natin to palalampasin dahil first time natin itong matitikman. Ito nga yun tinatawag nilang balot sa dagat. 20 pesos nga pala ang isang piraso nito and bumili lang kami dito ng 3 piraso para lang matikman namin. And sasabihin ko sa inyo guys, ang sarap pala nito, para talaga siyang balot sa dagat. Sarap! Grabe guys, nakakatuwa din tong batang na to. Tingnan nyo naman kung gaano siya kasipag. Ang bata pa lang niya pero naghahanap buhay na. Kaya sa mga kabataan dyan, gawin nyo tong inspiration para magsumikap sa buhay. At ayan, wala na naman tayong sawa sa kakapicture. Siyempre, bakit ba tayo nandito, diba? Magpapapicture. Siyempre, lumusong na tayo dito and mababaw lang yan guys. Doon tayo pupunta mamaya sa malalim. At ang lakas ko pa ditong magsando ha. At guys, nagsuot na nga rin kami dito ng life vest dahil mag-snorkeling tayo ngayon. This is my first time nga din na mag-snorkeling. Kaya guys, hindi ko na rin sinayang yung pagkakataon na ito na maitry to guys. At syempre, green ang pinili natin life vest kasi favorite natin ang green. 200 pesos nga lang to per head and 1 hour na siya. And masasabi ko sobrang sulit para sa new experience mo talaga. Hindi naman kalayuan yung pinuntahan namin pero tignan nyo, grabe, sobrang ganda dito guys. And sobrang mag-e-enjoy ka talagang pagmasdan yung kahanga-hangang creation ng Panginoon. Grabe kung iisipin mo paano to ginawa ng Lord. Saan niya kinuha yung napakaraming tubig. Kaya mapapasabi ka na lang na thank you Lord dahil create mo tong napakagandang karagatan na to. Kaya guys, kung pupunta kayo sa ganito, itry nyo na yung mga activities nila. Kasi sobrang worth it talaga kapag na-experience mo yung ganito. Ayan guys, nagpakain na nga kami dito ng mga isda. Tingnan nyo naman sobrang dami nila. Parang ang sarap hulihin to.
Char, bawal po tayo manghuli ng mga isda dito. Ang ganda lang nila guys pagmasdan. Tingnan nyo, sobrang dami talaga. And grabe lang talaga si Lord. Diba, na-create niya yan lahat. And sobrang thank you Lord talaga kasi na-experience ko yung ganitong bagay. This is my first time. Kaya talaga guys, sinusulit ko talaga. And syempre, lumangoy na rin tayo dito para makahalubilo sa mga isda. Chars. Free nga rin pala dito ang kanilang life vest and goggles. O diba, worth 200 pesos lang. May pa-snorkeling ka na 1 hour. Tapos free goggles and life vest. O diba, napakagaling na nag-video sa akin. Mismo pagtalong ko pa talaga sa kahinarangan. Sobrang natutuwa talaga ako kasi sobrang daming isda sa ilalim. Sobrang gusto ko talagang videohan yung ilalim nito. Buti na lang may dala si kuya na waterproof bag. Kaya unang video ko pa lang may lumabas na agad na shokoy. And guys, look at that. Grabe, sobrang daming isda dito. Ang gaganda ng kulay nila talaga. Kaya lang, may mga nangangagat nga ditong isda pero hindi naman siya masakit. Sayang nga lang, hindi natin masyadong malubog yung cellphone kasi pumapasok yung tubig sa loob ng waterproof bag. Guys, ang gaganda talaga nito pag masdan. Ay, may lumabas na shokoy. Grabe Lord, thank you for this experience. Ang sarap lang i-enjoy yung mga ganitong moment. Kasi minsan sa work, sobrang nang nakaka-drain talaga. Kaya yung mga ganitong opportunity ay hindi ko talaga pinapalagpas. Dahil minsan lang naman mangyayari yung mga ganitong bagay. Kasi minsan sa sobrang busy natin sa work at sa ibang bagay, nakakalimutan na natin i-enjoy yung buhay natin. Pero dapat yung pag-i-enjoy natin ay nasa tama pa rin. Kaya kung naghahanap ka ng sign para magdagat, this is your sign talaga. And medyo kumikidlat na nga rin ito. Kaya guys, nag-aya na kami dito bumalik sa aming area. At medyo tulala na rin dito ang mga person. Magtataray na nga rin kami dito sana ng banana boat kaya lang hindi na namin sila makita. Kaya bumalik na rin kami sa aming area at pagkabalik namin ay nagbihis na rin kami. And it's uwian time na and mahaba-haba pa yung biyahe namin. And guys, grabe, tingnan nyo, sobrang ganda talaga. Grabe, thank you Lord. Dapat ako binibidyoan mo. Ito naman mag-over eh. Sino ba yung vlogger dito? Hindi na tayo, natapos na ang ating bakasyon ngayong araw. Palaman na ito, ako na nagsasalita. No? And we're going home. And uwian time na talaga guys at sa Tagaytay na nga kami dumaan nito. And that's it for today guys. Thank you for watching. Bye!